Ipapakita sa atin ang backstory ng King of Sparta na si Leonidas before nila matalo ang Persian Empire Army. Then on this chapter ay magkakaroon tayo ng idea kung anong reason kung bakit galit si Leonidas kay Apollo. Yo, di senpai ko'y bali ayan lang yung may tinatatalakay natin ngayon sa chapter 79 na pinamagatang The Reveal King. By the way, kung hindi ka pa nga nakafollow or subscribe sa ating social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bago release video natin. Maraming salamat. So nothing further ado, let's start it. Sa chapter nga na ito ay magkakaroon ng flashback kay Leonidas, ang kinikilalang hero ng ancient times, before matalo niya ang hukbo ng Persian Empire. Hindi na nga bago sa atin na every ages ay may naisilang na isang hero na nagbibigay pag-asa sa lahat ng tao. At dito natin masasama ang ancient hero na si Leonidas, ang King of Sparta na nakareceive ng admired grace sa lahat ng human history. Noong 480 BC nga, ang malaking hukbo ng Persian Empire ay nagmamarcha sa west-south. Ang humahawak nga sa malaking sandataan na ito ay ang hari na si Xerxes, ang pang-apat na hari ng Persian Empires. Ang pinaplano nga nila ay masubjugate or matake control ang city ng Athens. Pero ang Athens nga mga kaibigan ay alliance or kaalyansa ng mga Sparta, kung saan ay currently na namumuno si Leonidas. However, sa lugar ng assembly hall ng mga Sparta na tinatawag na Gerousia, dito nga ay nasasagawa ang pagpupulong ng mga nakakataas or mga elder ng Greece. Bali, ito yung pinakautak ng Sparta when it comes sa pagpapatupad ng utos or batas. Nabalitaan na nga ng mga elders yung pinaplanong pagsakop ng mga Persian army sa lugar ng Athens. Pero hindi nila magawang tumulong or sumali sa digmaan dahil nga daw ay napapalapit na ang Carnea Festival. Ang Carnea Festival nga mga kaibigan ay one of the most significant and sacred festival na dinadaos ng mga Sparta. Bali dedicated nga ito sa kanilang sinasambang god na si Apollo. Kaya't ito yung pumipigil sa kanilang tumulong sa mga Athens. Kasi pwedeng magulo ang kanilang dinadaos na festival at possible na mabigyan pa sila ng divine punishment ng god na kanilang sinasamba, which is si Apollo. Pero nagbigay naman ng mungkahi ang isang elder na pag hindi daw nila mapigilan ang Persian Empire na makatawid sa dagat at masakop ang Peloponnesian Peninsula, ay possible daw na magiging battleground ang buong Greece, kung saan ay nakalocate ang Athens at Sparta. Nung marinig nga ito ng dalawang elder ay nagalit sila. Dahil ang ibig sabihin lang daw ng isang elder na mas mabuting isa walang bahala na lang daw ang Oracle Rule o ang Carnea Festival na ilang siklo or henerasyon nang dinadaos ng mga Sparta. Habang nagde-debate nga ang mga elder, meron na lang isang lalaking nakaupo na nagsabing kakaiba siya. Bali nire-refer nga ng misteryosong lalaki yung patungkol sa pagsuway ng isang elder. Para nga sa kanya ay naiiba ito sa lahat dahil nagawa niya mag-suggest sa kanyang sariling adikain kahit maraming tutol sa kanyang kagustuhan. At ang misteryosong lalaki na ito pala ay walang iba kundi si Leonidas, ang King of Sparta. Kahit sabihin nga natin na mataas ang katungkulan ni Leonidas sa Sparta, ay wala siyang kakayahang magdesisyon mag-isa. Dahil ang Sparta ay nasa state na nakabase lang sa kagustuhan ng mga elder sa councilor. Nandoon nga siya sa assembly hall para pakinggan ang gagawing hakbang ng mga elder. Pero merong nagpahok sa kanyang atensyon which is ang planong pagsakop ng Persian Empire sa Athens. Bumaba nga ang King of Sparta at nagtanong kung ano ang divine punishment, sino si Apollo at bakit kailangan sundin ang Oracle Rule ng mga Sparta. Lahat nga nakatanungan na ito ay never nagkaroon ng kasagutan sa King of Sparta dahil hindi niya pa nakikita o na-encounter ang gods na sinasabi nila which is si Apollo. Kaya't hindi siya naniniwala dito. Abang pinapagalitan nga si Leonidas ng mga elder councilor, ay paunti-unti siyang naglalakad papunta sa malaking statwa ni Apollo. Nang biglang nag-attempt ito ng pagsuntok na nagpawasak sa malaking statwa. Naglakad nga si Leonidas papalabas ng assembly hall at nag-iwan na salita sa mga elder na kapag panahon na kinakailangan lumaban, ay dapat palagi kang handa at buwang yung kalooban. Diyan nga daw nailarawan ang pagiging Sparta na palaging handa sa lahat ng sitwasyon. Bali ito nga yung naging reason kung bakit galit na galit si Leonidas kay Apollo. Dahil nga ang kanyang nasasakupan ay nasa control or sinasamba si Apollo, which is hindi niya nagustuhan. Diniklara nga ng King Spartan na kahit siya nga lang daw ang umarap sa malaking hukbo ng Persian army ay wala siyang pake. Maraming ang Spartan soldier ang ina-admire ang katapangan ni Leonidas.
Kaya dahil tumakbo ang ibang sundalo para suportahan ang kanilang matapang na hari na kahit ikagalit pa ito ng Councilor Elder ay wala na rin silang pake. At doon nabuo ang hukbo ni Leonidas na merong bilang na 300 na magigiting na warrior ng Sparta. Tinawag nga ang digmaan na Battle of Thermopylae kung saan ay makakaharap ng mga Spartan ang 300,000 na hukbo ng Persian army na halos 100 times na bilang sa kanilang mga Spartan. Imagine 300 lang yung Spartan at ang makakaharap nila ay 300,000 Persian warriors. So meaning ay kailangan ng bawat isa sa kanila ay makatalo ng 1,000 Persian warriors na napaka-imposibleng mangyari. Kahit nga sabihin natin na malalakas ang Spartan when it comes sa physical at kasanayan sa pakikidigma, ang ganitong kadaming kalaban ay mahirapan talaga sila. Pero dahil sa dedikasyon ng kanilang hari na si Leonidas, ay binaliwala na nila ang ganitong napaka-crucial na problema. Bali nga ang mga Spartan ay taus-puso nilang ibubuhis ang kanilang buhay para sa kanilang mamayan. Then dahil nga ito sa pag-impluwensya ng hari ng Sparta, nagawa nga nilang mapahina ang puwersa ng Persian warriors. But suddenly dahil sa outnumber nga sila at mga pagod na ito ay napalibutan sila ng hukbo ng Persian. At doon nga mga kaibigan ay nagawa ni Leonidas tumakbo papalapit sa hari ng Persian at mag-a-attempt ng pag-atake using his sword. At dito mapuputol ang flashback ng King of Sparta. Then dadako naman tayo sa currently na nangyayari sa 9th round battle between Leonidas at Apollo. Nag-open up nga si Leonidas kay Apollo patungkol sa Oracle Rule na ginagawa ng mga Sparta. Nainis nga ang King of Sparta the way kung gaano ka-obsess ang kanyang nasasakupan when it comes sa pagsamba sa pangalan ni Apollo. Napaka-disgraceful nga daw nito at kailanman ay never siya magiging sunod-sunuran. Alam nga ni Apollo yung magandang ginawa niya sa Sparta. Pero napaka-questionable nga daw kung bakit ganito makipag-interact sa kanya ang mortal na kanyang tinulungan. Dagdag pa ni Apollo kung makikipag-usap nga daw si Leonidas sa kanya ay dapat lumuhod ito sa kanyang harapan upang sa pagpapakita ng respeto man lang. Uminit nga ang ulo ng King of Sparta nung masambit ito ni Apollo dahil para sa kanya ay masyadong mayabang ang god na ito. Kaya't inactivate niya ang kanyang malaking kalasag at bigla na lang may lumabas dito na patusok sa mismong shield ni Leonidas. Masabi nga natin na isang mechanical ang divine weapon ng King of Sparta. Hinagis nga ito ni Leonidas kung saan napaparoon si Apollo. Tinawag niya ang atake na ito na The Advancing Spear, kung saan ang divine weapon ni Leonidas ay hinahagis niya sa kanyang kalaban habang umiikot ito. Kung inyo mapapansin ay meron itong kadena for a reason na para mabilis lang bumalik o makuha ang kanyang divine weapon in case na mag-engage siya ng atake. Ang Valkyrie nga na tumulong sa kanya para ma-achieve ang divine weapon na ito ay si Gerolol, ang panglima sa magkakapatid na Valkyrie. Nagawa nga ni Apollo mahawakan ang divine weapon ni Leonidas using his two hands. Then surprisingly, ay nag-exert ng energy si Leonidas sa kanyang divine weapon. Kung inyo makikita nga ay kusang gumalaw ang sandata ng King Sparta at tumama kay Apollo. Bali yung enerhiyang nilagay niya ay dumaloy sa mismong chain papunta sa kanyang kalasag na mahalin tulad natin sa isang kuryente. Kaya't ito yung naging reason kung bakit nagkusang umangat ang kalasag ni Leonidas. Tinawag niya ang kanyang pag-atake na Phalanx Echos at winika niya kay Apollo na huwag niyang mamalitin ang mga Sparta at dito magwawakas ang chapter 79 ng Record of Ragnarok. Napaka-interesting nga ng chapter na ito dahil nalaman natin yung alitan between Leonidas at Apollo. By the way, stay tuned lang dahil ang next nating i-upload ay about naman kay Apollo. Ayun lang, paalam! Hi, this is Senpai Koi. Did you know? Giant bonus raffle is back from Tongits Go. This time with a prize pool of up to 200,000. From March 16 to May 26, your gaming prowess will bring you really big rewards. Let's get right to the heart of the event, the raffle tickets. This is no ordinary ticket. This is your chance to win a Mitsubishi Expander, GLX AT, a MacBook Pro 13-inch, an iPhone 14 and more. The more raffle tickets you have, the better your chances of winning. Now, you're probably wondering, how can I get these raffle tickets? It's simple. Join a group to play games and get raffle tickets. And for every 10,000 diamonds you spend, you'll get a raffle ticket. By logging into your group for 10 consecutive days, you get a free raffle ticket. It's a great benefit that TG gives its players, giving them a chance to have their wildest dreams come true and win surprise rewards. Accumulate more raffle tickets and have a chance to directly jackpot on May 18th.
I remember the last raffle round. I won 500 Ghost Stars and swapped them for 500 loads to get myself a cool ML skin. This time, the prize pool is even bigger, and I hope my friends and I can get the rewards we want. So, ready to get started. Download and register for TG. Spend your diamonds, get raffle tickets, and become the next TG winner.